Guys, for today's video, so magbibigay tayo ng reaction about sa isa nating kasamahan na nagbablog, which is si Kasulid Vlogs. Guys, si Kasulid Vlog, isa siya sa PM sa akin na na-reject ang kanyang in-stream ads. So upon checking po, nagulat ako kasi ang kanyang bahay ay 143,000 na po ang kanyang followers. Then, ito po yung bahay niya, guys. Guys, napakabait po nito at in-approach niya ako. So, since nga naman ako ay small content creator din at gusto ko rin makatulong dahil nga tutorial din ng aking mga content. So, gusto ko rin makatulong sa mga gusto ma-monetize. So, si Kasulid Vlog, guys, ay hindi pa po monetize sa in-stream ads. So, upon checking po doon sa kanyang mga vlog, ang kanyang followers mayroon na siyang 143,000. So, upon checking po sa kanyang mga vlogs, ang tataas po ng kanyang views. Ayan, kung makikita nyo po, mayroon siyang million of views. Ayan, oh. Kung titingnan nyo po. Kung ito, paggaganito ay monetize na, ang laki ng kinikita, believe me. Malaki na yung kinikita nito. Ayan, oh. Mayroon siyang 3 million, 2.9 million, 1 million, 1.9 million. Almost lahat po ng videos niya is millions of views. Ayan. So, nung tinanong ko po siya kung okay na ba lahat, malinis. So, bago po siya siguro nakadalawa or tatlo, kung hindi po ako nagkakamali, nakadalawa or tatlong apply na po siya, rejected. So, nung nag-message po siya sa akin, sabi ko sa kanya, linisin po niya lahat. Kung anong dapat linisin, yung mga bawal, alisin yung mga picture na hindi ikaw ang original na may-ari, at saka yung may mga logo ng ibang apps, i-delete mo, at saka baka may na-share ka na ibang video, i-delete mo rin. So, guys, nag-apply ulit siya, so rejected pa rin. So, sinabihan ko rin siya na yung mga recycle bin, yung mga pinag-share mo na mga video ng iba, nasa recycle bin lang yun ng 30 days. So, deleted na po lahat, wala po. Then, lately lang, mga 2 days ago, rejected na naman ang kanyang stream ads. So guys, ano bang problema? Okay. So ito ay opinion ko lang ha, opinion ko, which is pwedeng ito yung dahilan bakit nagkaganito, hindi siya na-approve, or pwede ring iba yung dahilan. Kasi wala po akong pwera na lang dun sa plug content niya. Mayroon siyang plug content, pero yung plug content niya, guys, which is deleted na po yung kanyang plug content. Okay. So, bago siya nag-apply, deleted na yung plug content, dinilit na, so wala nang problema. So, isa sa mga nakikita ko na dahilan bakit siya na-reject sa kanyang monetization, which is, ang content niya, guys, is more on cooking. Okay. So, cooking, so yun, nakikita doon yung pula-pula, ibig sabihin may dugo, which is bawal yon. And then, nakikita din yung mga equipment doon sa panghihiwa ng mga karne. So guys, based on my experience, kasi nga nag-monetize na rin ako sa YouTube. Sa YouTube to, na ganitong content which is approved ito, wala pong problema. Pero alam po natin na sa pagdating sa monetization ni Meta, which is napakahigpit. So maselan yung ni Meta policy. When it comes sa mga policy, sa mga ganito. So, ito yung ko sa kanya, at ito yung yung masasabi ko na nung chinek ko, baka ito yung dahilan na hindi ka na-approve dahil doon sa mga content mo. So guys, isa sa mga ma-advise ko sa inyo, pag ganito po yung content natin, so dapat hindi po nakikita yung mga hiwa ng karne. Yung mga equipment na yan, pag nagluluto kayo, iwasan nyo pong mahagip yan. Kasi, mga kasi yan, harmful equipment, which is hindi dapat nakikita. Kasi, bawal yan kay Meta. Okay? So, pangalawa, pag kayong mga karne na may mga dugo-dugo, bawal din po yun. So, isa dun sa mga content niya, nakikita ko nga ganon. At syempre, kahit mga karne po yan, pag nakikita po yung mga parte ng karne, or for example, yung puwet, or yung basta anong parte na which is masilan, hindi po pwede, bawal po yun. So, isa yun, guys, sa mga palagay ko, kaya hindi po siya na-approve. So, ang
advice ko sa kanya ay umano na lang yung lumapit na lang sa mga consultant na may alam sa mga ganito kasi hindi ko kaya na gawa ng paraan ng kanyang ginawa naman namin, sinabihan ko siya na alisin yung dapat alisin, i-delete ang dapat i-delete pero hindi pa rin na-approve. So hopefully sana po ma-approve na po si Kasulid Vlogs, and then po ang good thing 3 days ago lang po or 2 days ago lang na-invite din siya ng Ads on Reels. Sabi ko, since nga sabi ko na-invite ka na sa Ads on Reels, mag-focus ka po dyan sa Ads on Reels kasi malaki yung kita. At the same time, ang iyong mga Reels ay ang tataas ng views. So anyway, titingnan po natin ang kanyang mga So ganito po guys, yung puro mga luto-luto po yung niya. Ganito, ayan So ang tataas ng views, may 2 million, basta 1,000 of views ang kanyang mga views. Ayan. So ano ba dapat ang gagawin natin guys? Ano ba ang dapat gagawin natin para maiwasan natin ng ganito? Guys, kung kayo po ay gusto ma-monetize, kagaya kay Kasulid Vlog. Kasi alam mo na, ingit ako sa kanyang channel, ang laki-laki na, ang taas na ng kanyang ang taas na ng ang kanyang followers, 143,000 na siya. O di ba? So nainggit ako sa kanya kasi nga hindi naman totally nainggit, parang na-amaze ako kasi nga ang taas na ng kanyang followers pero hindi pa siya monetize. So yun na nga, dapat nating iwasan yung mga bagay na pinagbabawal ni Meta at magbasa din tayo ng policy. Guys, yung mga policy ni Meta, ilalagay ko yung link dito sa aking comment section. Pwede nyo pong i-click yan at magbasa kayo ng mga policy, yung mga bawal at hindi dapat natin pwedeng gawin sa ating mga content. So, I hope may natutunan kayo sa video for today. Guys, kung may nagustuhan nyo po ang video ko for today, i-follow nyo po ako at para po sa marami pang tutorial update dito po sa Facebook. So, maraming salamat and have a nice day po. Bye-bye! Guys, if you're new to this channel, don't forget to subscribe, like, share my videos and click the bell button, so that you're updated for my latest videos. Thanks for your support. God bless and have a great day.